Sa kasalan ng aking apo na si Joanna, napansin ko na ang nakasulat sa aking namitag ay, ang matandang alin na nagbabayad ng lahat. Natuwa akong nandito kayo. Sundan ninyo ang kwento ko hanggang dulo at i-comment ang lungsod kung saan ninyo ito binabasa para malaman ko kung gaano kalayo na narating ng istorya ko. Lagi kong pinaniniwalaan na ang mga pagdiriwang ng pamilya ay dapat puno ng kasiyahan. Ang kasal ng apo kong si Joanna ay dapat sana isa sa mga perpektong araw na yon, yung klase na nag-iinit ng puso tuwing naalala. Sa halip, naging araw ito nang malaman ko kung paano talaga ako tinitingnan ng aking pamilya. Kinaumagahan ng kasal, mas matagal akong nag-ayos. Sa 65 anyos, hindi naman ako mayabang, pero gusto kong maging maganda ang hitsura ko. Pinili ko ang mapusyaw na asul na damit na laging sinasabi ni Roberto, yung namayapa kong asawa, na bagay sa akin. Maingat kong sinuklay ang pila kong buhok, at naglagay pa ako ng konting pabango na ibinigay niya sa akin noong huling anibersaryo namin bago siya kinuha ng kanser 3 taon na ang nakalilipas. Ang ganda mo, Alicia, sabi ko sa salamin, para bang si Roberto ang nagsasalita. Arang naririnig ko pa rin ang boses niya, nadarama ang presensya niya sa tabi ko. Maganda ang seremonya sa simbahan ng San Marcos. Kahanga-hanga si Joanna habang naglalakad sa aisle, punong-puno ng ngiti ang mukha. Proud na proud si Anthony, anak ko, habang inihahatid siya, at kahit si Carmen, manugang ko, talagang naiyak sa tuwa. Sa mga sandaling iyon, parang tama lahat. Sa reception sa Grand Ballroom ng Hotel Mirasol kung saan nagbago ang lahat. Pagdating ko, dumiretso ako sa check-in table para kunin ang name tag at table assignment. Ngumiti ang batang babae habang hinahalungkat ang mga card. Eto po, Ginang Aquino, masayang sabi niya habang iniaabot ang namtag ko. Tininan ko, akala ko makikita ko ang Alicia Aquino, lola ng ikakasal. Sa halip, sa magandang sulat kamay nakasulat, ang matandang alin na magbabayad ng lahat, bes. Natigilan ako. Sigurado itong mali. May problema po ba? Tanong niya nang mapansin ang ekspresyon ko. Pinilit kong ngumiti. Parang nagkabaligtad ata ang namitag ko. Yumuko siya para tingnan. Namutla siya. Ay, pasensya na po talaga. Hintayin niyo po, titingnan ko kung may iba pa. Huwag na, mabilis kong sabi, ayaw ko mag-eskandalo sa kasal ni Joanna. Kakausapin ko na lang ang pamilya ko. Itinusok ko ang nakakainsultong namitag sa damit ko at pumasok sa ballroom, namumula ang mukha ko sa kahihiyan. Si Joanna ba ang nag-approve nito? Si Anthony. Carmen. Sino ang nag-isip na nakakatawa ito? Sa buong cocktail hour, pinilit kong mag-enjoy, nakipagkwentuhan sa ibang bisita na either hindi napansin ang namtag ko o masyadong magalang para banggitin. Tapos narinig ko ang bulungan na nagpatahimik sa dugo ko. Nakita mo ba yung namitag ng lola? May tumawa ng mahina. Sabi ni Carmen, nakakatawa daw talaga. ATM daw nila yun personally, sagot ng isa. Mabilis akong umalis, nanginginig ang kamay. Nakita ko ni Anthony at kinawayan papunta sa grupo ng mga nakadamit magalang. Nay, malakas ang boses niya sa buong kwarto. Halika, kilalanin mo sina G at GNG Torres. Golfmate ni tatay si G Torres noon. Lumapit ako ng may pag-aalangan. Amilyar ang mukha ni G Torres. Business associate siguro ni Roberto. Nay, eto sina G at GNG Torres, sabi ni Anthony, apos tumawa. Nay, ang aming walking bank account. Naputol ang ngiti ni GNG Torres nang makita ang namtag ko. Nagkailangan si G Torres. Alicia Aquino, matigas kong sabi, iniaabot ang kamay. Biyuda ni Roberto. Siyempre, mabait na sagot ni G Torres. Madalas kausap ni Roberto noon. Ipinagmamalaki ka niya. Nagpatuloy ang usapan pero halos hindi ko narinig. Nang umalis ang mag-asawa, hinila ko si Anthony. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, itinuro ang namtag. Tumawa si Anthony. Nay naman, sensitive masyado. Biro lang yun. Alam naman ng lahat na ikaw ang mayaman simula ng iwan ni tatay lahat sayo. Nakakahiya, mahina kong sabi. Sos, Nay, irap niya. Magparty nga. Bago pa ako makasagot, dumating si Carmen, elegante sa mother of the bride dress niya. Ayan ka pala, Alicia. Pinapakilala ka ba ni Anthony? Gusto naming malaman ng lahat kung sino ang nagbayad ng magarang kasalang ito. Kumindat siya at sabay silang tumawa. Nagpaalam ako at pumunta sa banyo para mapag-isa. Habang pinupunasan ang luha ko, bumukas ang pinto, isang matandang lalaki ang pumasok, agad lumabas uli. Ginang Aquino, Alicia, awag niya mula labas. Si Ati. Martin Reyes po ito, abogado ni Roberto. Pwede po bang makipag-usap? Pinakalmahan ko ang sarili ko at lumabas. Si Ati. Martin ang humawak ng ari-arian ni Roberto at palaging mabait sa akin. Napansin niya agad ang namtag ko.
At ang mga sinasabi ng iba, buntong hininga ko. Biro lang daw. Dumilim ang mukha ni Martin. Hindi nakakatawa. At magagalit si Roberto kapag nabuhay siya. Nagdalawang isip siya, tapos ibinaba ang boses. May dapat mong malaman. Isang bagay na ipinabili ni Roberto na huwag ko sabihin maliban na lang kung kinakailangan. Kinuha niya sa loob ng jake ang sobre. Kodisil ito sa huli niyang nilagyan bago siya namatay. Binuklat ko nang nanginginig ang kamay. Mahirap ang legal na wika pero malinaw ang punto. Ang sinumang apo o anak na publicly huhumiliate sa akin ay mawawalan ng mana sa malaking kayamanan ni Roberto, mas malaki pa sa inaakala ko. Tiningnan ko si Martin, gulat na gula. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Umaasa siyang hindi na kailanganin, mahinang sabi ni Martin. Gusto niya mahalin kanila dahil mahal kanila, hindi dahil natatakot silang mawala ang mana. Tumingin ako pabalik sa ballroom kung saan masaya ang pamilya ko. Hindi nila alam na milyon-milyon na ang nawala sa kanila sa isang gabi lang. Ano gusto mong gawin? Tanong ni Martin. Maingat kong tiniklop ang dokumento at ibinalik sa kanya. Wala pa. Gusto ko munang makita kung hanggang saan sila pupunta. Agbalik ko sa reception, mas mabigat ang namtag sa dibdib ko. Pero sa halip na kahihiyan, ibang damdamin ang umahon sa akin. Determinasyon na makita kung sino talaga ang pamilya ko. Kinaumagahan pagkatapos ng kasal ni Joanna, nakaupo ako mag-isa sa kusina. Nakatapis pa rin, nakatingin sa nakakainsultong na metag na inilagay ko sa harap ko. Tinutuya ako ng magandang sulat kamay, ang matandang ale na magbabayad ng lahat. Hinaplos ko ang mga letra, naalala kung paano magre-react si Roberto kung nakita niya ito. Bihira siyang magalit pero kapag para sa mga minamahal niya, nakakatakot. Nagbago sila, bulong ko sa walang laman na kwarto, para bang naririnig pa rin niya ako. O baka ganito sila talaga noon pa, hindi lang natin nakita. Tumayo ako at pumunta sa sala. Naakit ng malaking family portrait sa ibab ng fireplace. Kuha ito 5 taon na ang nakalipas, sa 40th anniversary namin. Si Roberto sa gitna, matikas pa kahit may sakit na. Katabi ko siya, kamay ko sa balikat niya. Si Anthony at Carmen sa gilid namin, at si Joanna at kapatid niyang si Miguel, noon pa teenagers, nasa harap. Masaya kaming lahat noon. Mukhang pamilya talaga. Kailan ba eksaktong nagbago ang lahat? Habang nagsasalin ako ng kape sa umaga, hinabol ako ng tanong. Siguro unti-unti, hindi ko napansin ang pagkawala ng respeto hanggang huli na. Ang unang malinaw na alaala ay 6 na buwan pagkatapos ng libing ni Roberto. Nagimbita sina Anthony at Carmen ng hapunan, bihira noon pa man. Sobrang attentive nila, anong kung kamusta ako, kwento tungkol kay Roberto. Tapos sa dessert, doon nila binanggit ang totoong dahilan. Nay, sabi ni Anthony habang pinupuno ulit ang baso ko ng wine. Nag-iisip kami ni Carmen na magpa-renovate ng kusina. Hindi naman sobrang fancy, appliances lang, countertop. Maganda yan, sagot ko, walang kaalam-alam. Medyo kulang kami ngayon, sabi ni Carmen. College ni Joanna at Miguel, at iba pa. Naalala ko ang paghinto, ang nakangiting paghihintay nila. Naghihintay kayo ng pera. Hindi naman ganoon, mabilis na sabi ni Anthony. Comfortable ka naman na simula ng iwan ni tatay lahat sayo. Baka gusto mong tumulong sa pamilya. Noon ding gabi yun, nagbigay ako ng 1.5 milyon para sa kusina. Noon nagsimula. Maliit na request naging malalaki. Kusina naging buong bahay. Tuition naging mamahaling kotse para kina Joanna at Miguel pag negatibo, 18 sila. Bakasyon na ako rin ang inaasahang magbabayad. Binuksan ko ang closet sa hallway at kinuha ang kahon ng financial records. Umupo ako sa sahig at sinimulang ayusin ang bank statements at cancel checks. Sa loob ng 3 taon, halos 12 milyon na ang naibigay ko sa lifestyle ni na Anthony at Carmen. Tumawag si Carmen habang binibilang ko. Alicia, nandyan ka ba? Kanina pa kita tinatawagan sa cellphone. Nasa evening bag ko pa pala ang phone. Nandito ako. May problema ba? Wala naman. Gusto lang naming magpasalamat ni Anthony sa lahat kahapon. Ang ganda ng kasal diba? Maganda, sagot ko. Sobrang grateful sina Joanna at Mark sa kabutihang loob mo. Hindi sana naging ganoon kaganda kung hindi dahil sa'yo. Isinara ko ang mata ko, naalala ang 25 milyon check ko para sa venue at catering. Actually, may dahilan kung bakit ako tumawag. Patuloy ni Carmen, matamis ang boses, alam ko na agad. Dapat ang magulang ni Mark ang sasagot sa honeymoon, pero may problema sa negosyo ng tatay niya kaya nag-back out. Lungkot na lungkot si Joanna. Alam ko na kung saan patungo. Naisip namin baka pwede kang tumulong. Bali ang gusto nila, 2 linggo. Kami rin mag-aambag, kaso, pag-isipan ko, sabi ko, nagulat sila pareho sa sagot ko. May katahimikan.
Kailangan nila mag-book agad para sa best rates. Naiintindihan ko. Bukas ko sasabihin. Agkababa ng phone, bumalik ako sa financial archaeology ko. Lagi akong binabalaan ni Roberto tungkol kay Anthony at pera. Lahat para sa kanya solusyon ang pera, sabi niya noon. Pero pera na walang values, lalong nagdudulot ng problema. May kumato. Sa butas ng pinto, si Miguel, apo ko, kinakabahan sa porch. Mabilis kong itinago ang mga papel bago binuksan. Lola, yumakap siya. 21 anyos na siya, matangkad katulad ng lolo niya, mabait ang mata. Okay ka lang. Kanina pa kita tinext. Okay lang ako, bunso. Pagod lang kahapon. Pasok ka. Sa kusina kami, nagsalin ako ng saa. Pasensya na po sa kahapon, sabi niya habang nakaupo. Yung namtag, yung mga sinasabi ng lahat, hindi tama. Napaluha ako. Napansin mo. Siyempre. Marami napansin. Nahiya siya. Dapat nagsalita ako. Hinaplos ko ang kamay niya. Hindi responsibilidad mo i-correct ang magulang mo, pero responsibilidad ko ang ipaglaban ang tama. Tiningnan niya ako ng diretso. Nagbago sila mama at papa simula namatay si lolo. O baka hindi ko lang nakita noon. Pera niyo lang ang pinag-usapan nila. Pera mo partikular. Paano? Nagdalawang isip si Miguel. Last week, narinig ko sila pag-usapan ang bahay mo. Sabi ni Papa, masyado ang malaki para sa'yo mag-isa. Pwede aw nila tulungan mag-downsize. Sumipol ang takur. Habang nagsasalin ng mainit na tubig sa tiyabag, naalala ko si Ati Martin at ang kodisil ni Roberto. Ang namitag, ang walang tigil na hinihingi ng pera, at ngayon plano na palayasin ako sa bahay ko. Lola, tawag ni Miguel. Sigurado ka okay ka lang. Umupo ako sa harap niya. Mas okay pa nga ako, Miguel. Ngayon ko lang talaga nakita ng malinaw. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako, nagdesisyon na. May mga pagbabago na dating. Habang umiinom kami ng saa, tinitigan ko ang mukha ng apo ko. Nagtataka kung iba nga ba talaga siya sa magulang niya, o nakatago lang ang pagkagahaman, naghihintay ng tamang panahon. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Roberto, nararamdaman ko ang malamig na linaw na pumali sa lungkot ko. Hindi ako magmamadali, pero magmamasid ako. Sino sa pamilya ko ang talagang karapat-dapat sa pamana ni Roberto? 3 araw pagkatapos ng kasal, nag-organize sina Anthony at Carmen ng post-wedding brunch sa country club nila sa Tagaytay Highlands. Nagdalawang isip ako kung pupunta, pero nanalo ang curiosity. Gusto kong malaman kung ano mali lang ang namitag o bahagi na ng pattern. Dumating ako nakasimple pero elegant na cream pantsuit na sinasabi palagi ni Roberto na parang reyna ako kapag suot ko. Agpasok ko sa private dining room, naroon ang ilang bisita mula sa kasal, kasama sina Joanna at Mark, si Miguel, at iba pang kamag-anak. Nay, dito, tawag ni Anthony, kinakawayan ako sa head table. Si Carmen, nakagayak na parang magazine, nag-air kiss. Alicia, bagay sa'yo, sabi niya na parang nagula. Umupo ako, napansin na katabi ko ang magulang ni Mark na halos hindi ko kilala, hindi ang mga apo ko. Maayos naman ang brunch, hanggang kinalampag ni Carmen ang baso. Salamat sa lahat na nakarating at nakitulong gawing espesyal ang kasal ni na Joanna at Mark. At syempre, espesyal na pasasalamat kay Lola Alicia na sobrang generous. Napatingin lahat sa akin. May exciting announcement kami, patuloy ni Carmen, ngiti pero malamig ang mata. Si Lola Alicia ang magpupundo ng dream honeymoon nila sa Bali. May konting palakpakan. Natigilan ako, kape ko kalahati na papunta sa bibi. Wala akong ganoong pangako. Nay, sabi ni Anthony nang hindi ako agad umimi. Maingat kong ibinaba ang tasa. Ngayon ko lang ito narinig, mahinahon kong sabi. Biglang tahimik. Naguluhan si Joanna, nahiya. Kahapon pa natin ito napag-usapan, sabi ni Carmen na parang napipilitang tumawa. Sabi mo pag-iisipan mo. At iniisip ko pa rin. Yumuko si Anthony, bulong pero rinig ng lahat. Nay, huwag ka mag-eskandalo. Sinabi na namin sa kanila pwede na magbuo. May sumabog sa loob ko. Hindi ko naalala na pumayag ako magbayad ng honeymoon sa Bali. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. At sa tingin ko, magulang ni Mark ang unang nagsabi na sila ang sasagot. Nagkailangan ang tatay ni Mark. May problema sa negosyo, bulong niya. Naiintindihan ko, mabait kong sabi. Pero hindi tama na publicly i-volunteer ang pera ng iba nang walang pahintulot. Tahimik ang buong mesa. Namula si Carmen. Baka mas simple na honeymoon na lang, suwestyon ko. Kaya naman nila. Kaya nila, singhal ni Carmen. Paano naman ang kaya mo? Alam ng lahat na sagana ka ng iwan ni Roberto. May bagay sa tono niya, pagkainggit, pagkaresent, na nagpalinaw sa desisyon ko.
Hindi topic for public ang finances ko, matigas kong sabi. Ni ang mga desisyon ko sa pera ko. Hinawakan ni Anthony ang braso ko, masaki. Nay, tigilan mo. Nakakahiya kami. Binawi ko ang braso. Hindi, kayo ang nakakahiya sa sarili ninyo. Tumayo ako. Joanna, Mark, naway maging masaya kayo. Mag-ambag ako sa makatwirang honeymoon, pero pribado natin pag-usapan. Ag-alis ko, tumayo rin si Miguel. Ihatid kita, Lola. Sa lobby, doon ko lang pinakawalan ang komposyur ko. Nanginginig ang kamay ko sa susi ng kotse. Kaya mo bang mag-drive? Tanong ni Miguel. Tumango ako, malalim ang hininga. Kaya. Medyo na-shake lang. Dapat proud ka sa sarili mo. Lakas ng loob yun. Tiningnan ko si Miguel. Noon ko lang talaga siya nakita, kamukhang-kamukha ni Roberto, napakasakit sa puso. Gusto mo bang dumaan sa bahay mamaya para mag-dinner? Tanong ko bigla. Ngumiti siya. Gusto ko. Gabing yun, habang magkasama kami sa kusina ko kumakain ng simpleng inihaw na manok, doon ko ikinuwento kay Miguel ang 3 taong paghingi ng pera, ang unti-unting pagkawala ng respeto. Hindi ako magugulat, malungkot niyang sabi. Nakikita ko na. Agkamatay ni Lolo, parang naging ATM ka na lang nila. ATM, ulit ko. Tumango siya. At lumalala. Last week, narinig ko ulit pag-usapan ng bahay mo. Ano sabi? Gusto ka nilang ilipat sa Sunrise Gardens Retirement Home sa Antipolo. Sabi ni Papa, mas maganda raw sa lahat kung mag-downsize ka. Para raw ma-maximize ang investment. Parang sinuntok ako. Hindi lang pera, gusto nila ang bahay ko. Miguel, may dapat mong malaman, sabi ko, nagdesisyong pagkatiwalaan siya tungkol sa kodisil ni Roberto. Pero bago ko pa matapos, tumunog ang doorbell. Sa bintana, quotes ni Anthony. Si Papa mo. Tumigas ang mukha ni Miguel. Hindi mo kailangan buksan. Kailangan na natin linawin. Binuksan ko ang pinto. Galit na galit si Anthony. Ano yung eksena mo kanina sa brunch? Tanong niya, tuloy-tuloy sa loob. Nakita niya si Miguel. Anong ginagawa mo dito? Kumakain kasama si Lola, kalmadong sagot ni Miguel. Baka subukan niyo rin minsan nang walang hinihingi. Dumilim ang mukha ni Anthony. Huwag ka makialam. Sa amin ni Mama ito. Kung pag-usap ito, dito si Miguel, matigas kong sabi. Sawa na ako sa lihim na manipulasyon. Tininan ko ang galit na mukha ng anak ko, at ang nakatayong naka-cross arms na apo ko, alam ko, apos na. Sawa na ako sa ugali mo, Nay, sabi ni Anthony habang naglalakad sa sala. Unang brunch, tapos nilalason mo si Miguel laban sa amin. Umupo ako sa dating upuan ni Roberto, kalmado. Walang naglalason. Tinatanaw lang natin ang nangyayari, simula nang mamatay ang tatay mo. Anong ibig mo? Tanong niya. Ginagawa niyo si Lola na bangklang, hindi tao, sagot ni Miguel bago ako makasagot. Nemtag, honeymoon announcement ng walang pahintulot, plano niyo ibenta ang bahay niya sa likod niya. Nag-ispiya ka, singhal ni Anthony. Nakinig lang ako, sagot ni Miguel. Baka subukan niyo rin. Lumapit si Anthony sa akin, pilit ngiti na ginagamit kapag may gusto. Nay, mali ang pagkakaintindi mo. Tinutulungan lang kita mag-manage ng pera. Hindi ka na bumabata. 65 ako, hindi 75, putol ko. Klarong-klaro ang isip ko. Pero iniwan sa'yo ni tatay lahat, tama na. Itinaas ko ang kamay. Iniwan ni Roberto kung ano ang gusto niya. Hindi family piggy bank ang mana niya. Nawala ang pekeng ngiti ni Anthony. So ayaw ka na dahil isang biro lang ni Mama yung namtag. Mula ngayon, ako ang magdedesisyon sa pera ko at bahay ko. Kung gusto ni na Joanna at Mark sa Bali, mag-ipon sila tulad ng ibang bagong kasal. Tinitigan ako ni Anthony na parang bigla akong nagsalita ng iba-ibang wika. Lumapis siya kay Miguel. Gusto ko makipag-usap sa nanay ko mag-isa. Dito ako, sabi ni Miguel. Pamilya rin ako. May nagbago sa mukha ni Anthony, pagkalkula. Alagi niya akong namamanipulete kapag mag-isa kami, gamit ang lungkot ko kay Roberto. Pero kasama si Miguel, hindi nagagana. Sige, sabi niya bigla, patungo sa pinto. Pero hindi pa tapos ito, Nay. Agkaalis niya, huminga ng malalim si Miguel. Sorry po, Lola. Para saan? Kasi hindi ako nagsalita agad. Yumakap ako sa akin siya. Nagsasalita ka na ngayon. Yun ang mahalaga. Agkaalis ni Miguel, tahimik ang bahay ko. Naisip ko si Roberto, ang kodisil, ang pamilyang pinalaki namin. Nagkamali ba kami kay Anthony o ganito siya talaga? Mas mahalaga, ano ang gagawin ko ngayon? Dahan-dahan dumating ang sagot. Sa halip na direktang i-confront gamit ang kodisil, na magpapabago lang sa kanila dahil takot, hayaan ko silang ipakita ang tunay na kulay. Ako naman, tahimik kong babawiin ang buhay ko.
Kinaumagahan, tinawagan ko si Ate Martin. Narinig ko ang nangyari sa brunch at pagbisita ni Anthony. Sabi niya, kailangan ko malaman ang buong laman ng mana ni Roberto, hindi lang ko disil. Mas mabuti siguro personal natin pag-usapan. Pwede ka ba mamayang hapon? 3 oras pagkatapos, nakaupo ako sa opisina niya, habang ipinapaliwanag ang buong laki ng yaman ni Roberto. Bumuo siya ng mga kumpanya, ibinenta sa tamang oras. Conservative ang investments kaya nakayanan ang krisis. Alam kong mayaman kami, mahina kong sabi. Pero ganito kalaki, pribadong tao si Roberto pagdating sa pera. Ayaw niya maging isa ka sa mga babaeng nagmamayabang ng designer at country club. Natawa ako, narinig ko ang boses ni Roberto. Kung gusto mo ring baguhin ang sarili mong will, tanong ni Martin. Aglabas ko sa opisina niya, may plano na ako. Walang sigawan, tahimik na pagbawi ng buhay ko. Una, tinawagan ko si Eleanor, matagal ng kaibigan na hindi ko na nakikita simula mamatay si Roberto. Nagkita kami kinabukasan para mag-lunch. Umunta ako sa community center sa Quezon City at kumuha ng brochure ng adult painting classes. Alagi akong hinihikayat ni Roberto magpinta. Siguro panahon na. Sa bahay, nag-research ako ng small business loan. May plano si Miguel magbukas ng bookstore pagkatapos ng college. Tama ang pera ko doon. Nang tumawag si Carmen, pinabayaan ko sa voicemail. Ang dating Alicia sasago agad. Ngayon, iba na ako. Ang voicemail, Alicia, galit daw si Anthony sa usapan niyo kagabi. Mali ang pagkakaintindi. Concerned lang kami sa'yo. Mag-dinner tayo this weekend. At nag-reconsider ka na raw sa honeymoon. Kailangan nila mag-book agad. Binura ko. Sa halip, sumulat ako ng 300,000 check bilang wedding gift. Sapat sa magandang honeymoon sa Batangas, hinibali, at may masinsinang card. Nagsimula ang tahimik kong estratehiya. 6 na buwan ang lumipas ng mabilis, pero makabuluhan. Nag-enroll ako sa painting class sa QC Hall, nakipagkita uli sa dating kaibigan, mas madalas bisita si Miguel. Binigyan ko siya ng seed money para sa bookstore, maganda ang plano niya. Sina Anthony at Carmen, malamig minsan, desperado minsan. Kapag hindi gumana ang silent treatment, bigla silang darating na may peking ngiti at dahilan. Lagi na uwi sa pera, renovation, bahay para kina Joanna, retirement nila. Personal na desisyon ko ang pera ko, naging mantra ko, ngiti pa rin. Ngayon, 66 TA birthday ko. Sa kabila ng protesta ko, si Miguel ang nag-organize ng maliit na salo-salo sa bahay ko. Oras na nila maalala kung kaninong bahay ito, sabi niya na may determinasyong kamukha ni Roberto. Maganda ang harding ko ulit, napabayaan ko noong 3 taon na yun. Dumating si Miguel ng maaga para tumulong. Sigurado ka ready ka na, tanong niya habang inaayos ang cheese platter. Kailan pa man, sagot ko, kinakinis ang bagong pulang damit na hindi ko dating susuutin. Dinner lang naman lang. Pero alam namin pareho, higit pa yun. Exactly Mayem, dumating sina Anthony at Carmen, plastic ang ngiti. Happy birthday, Nay, sabi ni Anthony, may bulaklak mula 7-11. Alicia, iba ka ngayon, sabi ni Carmen, tinitingnan ang damit, buhok, makyup ko. Dumating sina Joanna at Mark, Ate Martin, at ilang matalik na kaibigan ni Roberto. Habang kumakain, napansin ko ang tingin ni Anthony sa buong bahay, parang appraiser. Nagpa-redecorate ka ba? Anong ni Carmen. Konting update lang. Naggi-painting class ako. Painting class, gulat ni Anthony. Talented si Lola, proud na sabi ni Miguel. May nabenta na siyang 2 painting sa art fair. Bakit ka magbebenta? Litong-lito si Carmen. Hindi naman kailangan. Joy lang, sagot ko. Naputol ang usapan ng magsalita si Miguel tungkol sa bookstore. Salamat kay Lola, may location na ako. Salamat kay Lola, ulit ni Anthony. Investing ako sa negosyo ng apo ko, ahimik kong sabi. Pumasok si Carmen sa kusina habang naghihiwa ako ng keke. Alicia, ano bang nangyayari sa'yo? Una honeymoon, tapos tahimik ka buwan, tapos ibibigay mo pera sa pipe dream ni Miguel. Solid business plan yun, kalmado kong sago. Sunrise Gardens maganda raw, sabi niya bigla. Mabuti raw sa lahat kung mag-downsize ka. Hindi for sale ang bahay ko, matigas kong sabi. At hindi family decision ang pamumuhay ko. Dumating si Anthony. May sasabihin kami, anunsyo niya sa lahat. Nag-alala kami sa recent decisions mo, Nay. Nagbibigay ka ng pera sa hindi practical, inilalayo mo sarili mo. Tahimik ang lahat. We think it's time for power of attorney, para sa protection mo. Itinaas ni Ate Martin ang tasa niya. Serious yan. May ebidensya ba kayo ng incapacity?
Binibigyan niya si Miguel ng pera para sa bookstore sa panahon ng Kindle, sagot ni Anthony. At ayaw mag-downsize. Kalmado akong biglang naramdaman. Klaro ang isip ko, Martin, sabi niya. Hindi incapacity ang hindi pagsang-ayon sa inyo. Tama na. Itinigil ko ang kusilyo. 3 taon akong naging mabait, renovation, bakasyon, kotse, kasal. Ngayon, tapos na. Namula si Anthony. Ganyan mo ba kami gagantihan? Kayo ang gumanti sa sarili nyo. Selfish na matanda, bulong galit niya, tumayo ng padabo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin, pagkatapos ng lahat ng ginawa kay para sa inyo, putol ko, ngayon ako magtatayo para sa sarili ko. Noon eksaktong linawin ni Ate Martin ang kodisil. Inasahan ito ni Roberto, sabi niya, kinuha ang sobre. Kung publicly huhumiliat si Alicia, mawawalan ng mana. Impossible, sabi ni Anthony. Ginawa niya, sagot ni Martin. At may dokumentasyon ako ng mga insidente. Gusto mo bang ipatupad? Tanong niya sa akin. Tiningnan ko silang lahat. Sagot ko. Ipapatupad ko. Pero ang mana namin, forfeit na, sabi ni Martin. Lahat, tanong ni Joanna, maliit ang boses. Lahat. Hindi makatarungan, sigaw ni Anthony. Niloko niyo kami. Hindi ko kayo niloko. Kayo ang umasa, kumuha, nang hingi, hindi niyo man lang tinanong kung ano ang kailangan ko. Pagkatapos ng gabi, si Miguel lang ang natira. Okay ka lang, tanong niya habang tinutulungang magligpit. Mas okay pa nga, sagot ko. Pakiramdam ko, malaya na ako. 1 taon pagkatapos, nakatayo ako sa pintuan ng unang kabanata, ang bookstore ni Miguel sa isang lumang bahay Bicolana sa Maginhawa Street. Araw ang sumisilip sa malalaking bintana, mga istante ng libro, coffee corner ni Emma na girlfriend niya, na may local Quezon City beans at homemade ensaymada. Sa children's section, mural ko ang isang peder, gubat na may nakatagong hayop para sa mga bata. 2 beses isang linggo, ako ang nagsa-storytelling. May maliit na apartment sa itaas, para sa young writer's residency, na ginamit ang bahagi ng mana ni Miguel. Dumating si Joanna, may stroller ng 3 buwang gulang na si Roberta, pangalan sa lolo niya. Lola, tawag niya. May bagong bookmarks ako na pininta ko, sabi ko, yumuko sa Bobby. Unti-unti naming naayos ang relasyon namin ni Joanna. Sina Anthony at Carmen, nasa Cavite na, Christmas card lang ang komunikasyon. Kamusta magulang mo? Tanong ko. Same old, sabi ni Joanna. Reklamo lang. Pero ako, iba na desisyon ko. Umuusad ang bookstore ni Miguel. May bagong programa ako, sabi niya sa amin. Literacy tutoring at writing workshop. Maganda yan, sabi ko, puno ng pride. Tiningnan ko ang bookstore na ito, hindi lang pangarap ni Miguel, bagong kabanata para sa ating lahat. Sa 1 taon, natuklasan ko ulit ang sarili kong natutulog noon pa. May bagong kaibigan, naggipinta, nagga-travel, at may Claude na taga San Juan na tumatawag tuwing linggo. Si Roberto siguro approve nito, hindi lang bookstore, hindi lang kalayaan ko, kundi ang hangganan na natutunan kong itayo. Tininan ko si Joanna, Miguel, si Baby Roberta. Hindi perpekto, hindi kompleto, pero totoo. May bago tayong binubuo mula sa mga guho. At maganda rin ito sa sarili nitong paan. Ano sa tingin mo, Lola? Tanong ni Miguel. Ngumiti ako. Sa tingin ko, nandito na talaga tayo kung saan tayo dapat.